Isa ka ba sa nakaranas magbenta ng mga produkto sa online? Paano kung dito mo pala makikilala ang isang partner na magpapasaya sa buhay mo? May kilala ka bang tao na nakilala ang kanilang naging asawa sa social media? Kung ganon mga kawanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya sa loob ng isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles, nakaupo si Sofia. Ang kanyang hapunan ay isang mangkok ng malamig na kanin na binudburan lamang ng kaunting asin. Ramdam niya ang bawat butil sa kanyang lalamunan. Matigas, tila sumasalamin sa hirap ng kanyang buhay. Mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, siya na lamang ang inaasahan ng kanyang nakababatang kapatid na si Jojo. Nakasalukuyang natutulog sa isang manipis na banig, habang ang kanilang mga pangarap ay tila unti-unti ring nauubos, gaya ng bumbilya sa itaas. Ang tanging sandata ni Sofia sa lupit ng mundo ay ang kanyang lumang cellphone na may basag na screen. Doon, sinusubukan niyang maging online seller ng mga segunda manong damit at kung ano-anong gamit na nakukuha niya sa murang halaga. Ngunit ngayong gabi, pagod na siya. Pagod na ang kanyang katawan at pagod na rin ang kanyang puso. Dahil sa sobrang pagod, isang mensahe ang hindi niya namalayang na ipadala sa maling numero. Bes, pasensya na. Hindi mo na ako makakabayad ng utang sa'yo ngayon. Wala akong benta. Ang sakit na ng likod ko. Wala pa ring bumibili. Pagod na ako. Parang gusto ko na lang sumuko. Ilang minuto ang lumipas. Nanginginig ang kanyang kamay nang makatanggap siya ng reply. Sino to? Ang tanong ng kabilang linya. Namilog ang mga mata ni Sofia. Ay, pasensya na po. Wrong send po ako. Akala ko po ay kaibigan ko ang kachat ko. Pasensya na sa abala. Ayos lang. Sagot ng estranghero. Ano bang ibinebenta mo? Mga ukay-ukay lang po at ilang kagamitan sa bahay. Pasensya na po talaga. Ipadala mo sa akin ang link ng page mo at titingnan ko. Simula ng gabing iyon nagbago ang takbo ng buhay ni Sofia. Sa bawat live selling na ginagawa niya, may isang account na palaging nauuna sa lahat. Si User MV. Mine all ang laging komento ni User MV sa bawat live broadcast ni Sofia. Hingal na hingal si Sofia habang binabasa ang komento. Po, ma'am o sir, sigurado po ba kayo? May 50 piraso pa po itong mga blouse na to. Mine all. Send the total amount and your bank details. Maikling sagot ni User MV. Hindi makapaniwala si Sofia. Sa loob ng 3 linggo, lahat ng paninda niya, mula sa lumang plancha, mga damit, hanggang sa mga palamuti sa bahay, ay binibili ng iisang tao. Dahil dito nakayanang ipagamot ni Sofia si Jojo at nakabili na rin sila ng maayos na pagkain. Isang gabi habang nag-aayos ng mga ide-deliver, hindi na nakatiis si Sofia. Nag-chat siya kay User MV. Sir o ma'am, maraming salamat po sa tulong niyo pero tanong ko lang po, saan niyo po dinadala ang lahat ng nabibili niyo sa akin? Sobrang dami na po nun. Matagal bago sumagot sa kabilang linya. Gusto mo ba talagang malaman? Opo, nahiya na rin po kasi ako. Kasi tila sobra-sobra na po ang tulong nyo. Magkita tayo bukas sa Grand Plaza Hotel, 7 p.m. Hanapin mo ang table sa ilalim ng pangalang Benjamin Santos. Huwag kang mag-alala, ligtas ka. Kinabahan si Sofia. Ang pangalang Benjamin Santos ay hindi biro. Ito ang bunsong bilyonaryo na nagmamay-ari ng pinakamalalaking mall at real estates sa bansa. Imposible sa isip niya. Bakit bibili ang isang bilyonaryo ng ukay-ukay? Nang gabing iyon sinuot ni Sofia ang pinakamagandang damit na itinago niya sa kanyang paninda. Isang simpleng asul na dress. Pagdating sa hotel, halos malula siya sa karangyaan nito.
Iginiya siya ng waiter sa isang pribadong bahagi ng restaurant. Doon, nakita niya ang isang lalaking napakagwapo, nakasuot ng dekalibreng suit at may mga matang tila may malalim na pinanghuhugutan. Ikaw ba si Sofia? Tanong ng lalaki habang tumatayo upang pagbuksan siya ng upuan. Opo. Kayo po ba si User MV? Kayo po ba si Benjamin Santos? Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting nagpabilis ng tibok ng puso ni Sofia. Ako nga. Maupo ka, Sofia. Huwag kang kabahan. Bakit niyo po ginagawa ito, Sir Benjamin? Bakit niyo po binibili ang lahat ng paninda ko? Ang isang katulad niyo, hindi naman kailangan ng mga lumang damit at gamit. Uminom muna ng tubig si Benjamin bago sumagot. Yung gabing nag-send ka ng maling message, saktong gabi rin iyon na pakiramdam ko ay wala nang saysay ang buhay ko. Ang dami kong pera, Sofia, pero pakiramdam ko ay mag-isa lang ako. Ang message mo, yung pagpapakumbaba mo, at ang hirap na pinagdaraanan mo, bigla akong nagising. Pero hindi niyo naman po kailangang ubusin ang paninda ko para lang po tumulong. Mahinang sabi ni Sofia. Hindi lang basta tulong yun. Seryosong sabi ni Benjamin. Pinapanood kita tuwing magla-live ka. Nakikita ko ang saya sa mga mata mo tuwing may nagmamine. Nakikita ko kung paano ka lumalaban para sa kapatid mo. Sa totoo lang, Sofia, ikaw ang nagligtas sa akin sa depresyon ko. Napayo ko si Sofia. Isang hamak na online seller lang po ako, sir. Langit at lupa po ang pagitan natin. Walang langit at lupa sa taong marunong magmahal ng totoo, sabi ni Benjamin habang hinahawakan ang kamay ni Sofia sa ibabaw ng mesa. Gusto kitang makilala pa ng mas malalim, hindi bilang isang buyer, kundi bilang isang kaibigan o baka higit pa. Sa puntong iyon tila isang panaginip ang lahat para kay Sofia. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, naramdaman niya ang sinseridad ni Benjamin. Hindi ito ang tipikal na mayaman na mapagmataas. Ito ay isang lalaking naghahanap ng totoong koneksyon sa gitna ng plastik na mundo ng negosyo. Pagkalipas ng ilang buwan, naging malapit ang dalawa. Hindi na nagla-live selling si Sofia dahil pinag-aral siya ni Benjamin at binigyan ng puhunan para sa isang totoong boutique. Ngunit sa kabila ng tamis ng kanilang ugnayan, may isang bagay na bumabagabag kay Benjamin. Sofia, tawag ni Benjamin isang hapon habang sila ay nasa isang parke. May kailangan akong ipagtapat sa'yo. Isang bagay na matagal ko lang tinatago. Ano yun, Benjamin? Parang seryoso ka yata. Biro ni Sofia, pero kinakabahan na siya. Kinuha ni Benjamin ng isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Ipinakita niya ito kay Sofia. Kilala mo ba ang lalaking to? Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Yan ang tatay ko nung kabataan niya. Saan mo nakuha yan? Dito na pumasok ang matinding pagkabahala na hindi inaasahan ni Sofia. Ang tatay mo, siya ang dating chief accountant ng kumpanya ng pamilya ko 30 taon nang nakararaan. Panimula ni Benjamin. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Pinagbintangan siya ng tatay ko sa isang malaking nakaw na pera na hindi naman niya ginawa. Nakulong siya at dahil doon, naghirap ang pamilya niyo. Pumanaw siya sa loob ng kulungan dahil sa sama ng loob. Napabitaw si Sofia sa kamay ni Benjamin. Ang luha ay biglang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ano? Ang ibig mong sabihin ng pamilya niyo ang dahilan kung bakit kami naghirap? Kung bakit nawala ang tatay ko? Sofia, hindi ko alam nung una. Mabilis na paliwanag ni Benjamin. Bakas ang sakit sa kanyang muka. Nalaman ko lang nung nakita ko ang pangalan mo sa mga records na ipinadala mo para sa shipping. Tinugma ko ang address at ang background ng pamilya mo. Nung gabing na-wrong send ka, hindi yun aksidente para sa tadhana. Yun ang pagkakataon ko para itama ang pagkakamali ng tatay ko. Kaya mo ba ako tinulungan dahil sa konsensya? Dahil sa utang na loob? Galit na tanong ni Sofia. Lahat ba ng mind mo? Lahat ng pagpapakita mo ng motibo ay dahil lang sa guilt?
Tumayo si Benjamin at sinubukang lapitan si Sofia. Nagsimula ito sa guilt, Sofia. Aaminin ko, oo. Gusto kong ibalik ang lahat ng nawala sa inyo. Pero habang nakikilala kita, habang nakikita ko ang busilak mong puso, masigit pa sa pambayad sala ang naramdaman ko. Mahal kita, Sofia. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa kung sino ka ngayon. Umiling si Sofia, humihikbi. Hindi ko alam kung mapapatawad ko kayo, Benjamin. Ang hirap. Ang hirap ng pinagdadaanan namin ni Jojo. Natutulog kami sa kalsada habang kayo ay nasa mansyon. Alam ko. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko ito sinabi sa'yo. Sabi ni Benjamin. Narito ang lahat ng ebidensya na maglilinis sa pangalan ng tatay mo. Inihanda ko ng lahat sa korte. Ang hustisyang ipinagkait sa kanya, ibibigay ko na ngayon. At lahat ng yaman na dapat ay sa inyo, ibabalik ko sa huling sentimo. Iniwan ni Sofia si Benjamin sa parking yun. Kailangan niyang mag-isip. Masakit malaman na ang taong nagligtas sa kanya sa kahirapan ay anak pala ng taong sumira sa buhay ng kanyang ama. Lumipas ang mga linggo. Hindi nagpakita si Benjamin pero patuloy ang pag-aasikaso ng kanyang mga abogado sa paglilinis ng pangalan ng ama ni Sofia. Naibalik ang dangal ng kanilang pamilya at nakatanggap sila ng malaking danyos mula sa kumpanya ng mga Santos. Isang gabi muling binuksan ni Sofia ang kanyang cellphone. Nag-live siya, hindi para magtinda, kundi para magpaalam sa kanyang mga followers. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Sofia. Maayos na ang kanyang paligid at hindi naaandap-andap ang ilaw. Ngayong gabi, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin nung walang-wala ako. At sa isang tao na nakikinig ngayon, gusto kong sabihin na ang puot ay hindi nakakapagpalaya. Tanging pagpapatawad lamang. May isang pamilyar na account ang pumasok sa live. User MV. Bigla na lang nag-chat si User MV. Can I still mind your heart? Kahit wala na akong maibibigay, kundi ang sarili ko. Napangiti si Sofia habang may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Sir Benjamin, sold out na po ang puso ko at ikaw lang ang pwedeng kumuha nito. Matapos ang live, isang maranyang kotse ang huminto sa tapat ng bagong bahay ni Sofia. Bumaba si Benjamin. Hindi dala ang kanyang mga bilyon, kundi isang simpleng bouquet ng mga ligaw na bulaklak. Mga bulaklak na katulad ng mga pinitas ni Sofia nung siya ay bata pa sa probinsya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, tanging ramdam na pag-unawa. Bakit ligaw na bulaklak? Tanong ni Sofia habang tinatanggap ang mga ito. Dahil ang mga ligaw na bulaklak, kahit sa gitna ng semento at dumi, pilit na sumisibol at nagpapaganda ng mundo, sagot ni Benjamin. Gaya mo, Sofia, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa gitna ng madilim kong mundo. Salamat, Benjamin. Salamat sa pagiging mystery buyer ng buhay ko, wika ni Sofia. Doon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, hindi na mahalaga kung sino ang mayaman o mahirap. Ang importante ay ang dalawang pusong nahanap ang isa't isa sa gitna ng isang pagkakamali, isang wrong send, at isang tadhanang mapaglaro ngunit patas sa huli. Ang dating online seller na halos walang makain, ngayon ay hindi lamang mayaman sa material na bagay, kundi mayaman din sa pag-ibig na walang katumbas na presyo. At si Benjamin, ang bilyonaryong may lahat ng bagay, sa wakas ay nahanap ang tanging bagay na hindi mabibili ng pera. Ang tunay na kapayapaan at ang babaeng kukumpleto sa kanyang pagkatao. Sila ay nagsimula sa isang mine at nagtapos sa isang pangakong forever. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.